Mga kapuso, 2 buwan na mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi. Pero hindi pa rin natatapos ang bakbakan sa pagitan ng militar at Maute Group. Napasok ng ating kasamang si Ivan Mayrina ang ilan sa mga bahay na minsang kinubkob ng Maute ISIS at nadiskubre niya ang kanilang sikreto. Mula sa Marawi, may unang balita live si Ivan Mayrina. Ivan. Rhea, tulad ninyo, tulad siguro nating lahat, nung i-deploy ako dito sa Marawi, day 47 yon, itong July 9, ganun na rin ang tanong ko bakit nga ba nagtatagal ng ganun katagal itong bakbakan sa Marawi at parang hindi matapos-tapos, hindi mapatay-patay itong mga kalaban ng gobyerno. Pumunta tayo, Rhea, sa area ng Mapandi. Isa ito sa mga pinaka-critical na area dito sa bakbakan at nakita natin ang sitwasyon sa battle area na tinatawag ng ating mga sundalo at nakausap natin hindi lamang ang tagapagsalita kundi ang mga mismong sundalong gumagalaw dito sa main battle area. Narito ang aking report. Kuha ito mula sa gunner ng commando vehicle ng militar sa tuwing uumang daw ito sa Mapandi Bridge. Pinapuputokan ito ng mga sniper ng Maute ISIS. Saksi ang Mapandi Bridge at ang Barangay Lilod sa kabilang dako ng ilog sa mainit na bakbakan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng mga terorista. Sa bawat bombang ibinabagsak ng mga air assets ng militar, napupulbos ang maraming mga istrukturang pinagtataguan daw ng mga terorista. Pero ilan nga ba ang nalalagas sa kanila? Isinama kami ng mga tropa sa isang na-clear nilang bahay. Isa itong basement na karaniwan sa mga bahay dito sa Marawi. Paniwala ng militar, isa ito sa mga dahilan kung bakit natatagalan ng bakbakan. Dahil kung sakali magka-airstrike, mapulbos man ang ikalawa, ikatlong palapag, nagtatago lamang ang mga Maute sa mga basement tulad nito. Kapansin-pansin din sa mga bahay sa Marawi na matibay ang pagkakadesenyo. Buhos po siya, ma'am. Unlike po na, yun po yung nagpapahirap na ma-penetrate po ng mga bullets, madaling gamitin cover po siya ng kalaban. At kung magtapos man ang bakbakan at makubkob ang pwesto ng kalaban, nariyan pa ang mga isinasagawang clearing operations. Ganito ang karaniwang clearing operations na isinasagawa ng mga tropa ng gobyerno. Iniisa-isa ang bawat bahay, bawat gusali, bawat istruktura para masigurong hindi ito pinagtataguan ng mga kalabang terorista. Kada bahay, sir, pinagpaplanuhan sir namin ng maayos. So kada bahay, sir, siguro mga 30 minutes, sir, bago namin ma-secure yung buong paligid, sir. Ilang beses na rin sinabi ng militar na hindi basta-basta mga sinasagupa nilang kalaban. Ang mga sniper natin, natatapatan din ng mauhusay na kalaban. Foreign trend din sila, ma'am. Yung iba. So sa lahat ng mga na-encounter mo manggera, sir, masasabi mong magagaling ang nakakalaban nyo dito? Yes, ma'am. Magagaling din sila. So, sumasabay din sila sa inyo? Yes, ma'am. Sumasabay din sila sa minsan, ma'am, sa ano. Pero sa ngayon, ma'am, medyo pawala-wala na silang pa-isa-isa na lang, ma'am. Sa nakalipas na 60 araw, daan-daang buhay ng nabuwis, kabilang dito ang ating mga sundalo. Sa bawat pagtuntong nila sa battle area, batid na posibleng hindi na nila muling makapiling ang kanilang mga pamilya.